Ipinagtataka ng kampo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ilang buwan nang gumugulong ang investigasyon ng Office of the Ombudsman, ngunit wala pa ring mailabas na ebidensya hinggil sa umano'y kaugnayan nito sa flood control budget. Sa pulong balitaan, binigyang diin ng tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo na kung tutuusin, makapangyarihan ng Ombudsman dahil kaya nitong ipatawag ang mga ahensya ng gobyerno. Subalit wala anyang forensic o documentary evidence hanggang sa ngayon na magsasabing sangkot si Romualdez sa korupsyon, sa flood control o sa pambansang budget. Hindi umano sila apektado sa panibagong pahayag ng Ombudsman na mayroong 28 testigo na magbibigay ng direkta at material na kaalaman sa mga transaksyong sinisiyasat. Hindi rin po kami nagugulat na pabago-bago, iba-ibang numero. Hindi na natin alam kung saan nagagaling ang ebidensya. Pinasisinungalingan itong malalapit na associates, former Congressman Zaldico, his family, and his corporation, Sunwest, na may nangyaring ganyan. So, kung itotal mo yun, yung mga affidavit, including that of, as we all know, Lutesa last night, that's a total of more than 30 statements saying na walang ganyan nangyayari. Sa ebidensya po, no, hindi po pwede yung haka-haka, maaaring nangyaring ganito, or marahil, or posible, or walang duda. Yung mga ganyan statements po hindi po papasa sa pag-evaluate ng hudikatura. Tinawag din ni Fajardo na kwentong kutsero ang mga paratang laban sa dating speaker. Bukod dito, maring itinanggi ng abogado ang sinasabing tinakot o sinuhulan umano ni Romualdez ang mga nag-recant o bumawi ng salaysay. Ay wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyon ito. No? Walang project, walang flood control project. Ang parang umiikot lang ang kwento sa the fact na he was speaker of the House when Zaldico was Appropriations Chair. Pagkaganon po ang teorya ng kaso, edi lahat ng nag-participate na congressman, lahat na nag-participate na senador, kasi bycam ito, di po pa. Pati executive department kung saan nagmula itong proyekto nito, lahat ay nasa control ni Congressman Romualdez. Parang I think that's not consistent with the human experience. Samantala, naniniwala naman si Fajardo na hindi masusukat sa haba ng affidavit ang katotohanan sa likod ng mga testimonya matapos igiit ng ombudsman na general ang ginawang recantation at walang point-by-point details. Kung maghahabi umano ng gawa-gawang kwento, sadyang nilalagyan ng maraming detalye upang palabasing may kredibilidad. Ngunit kapag itinanggi na, wala namang ibang mayahayag. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.